magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Mula po syempre sa ating Ascended Masters, the Most High, kay God, kay Jesus Christ, sa mga ancestors, spirit guides, universe, angels, archangels, and of course sa ating mga elementals. Now, parang ano ko po, no, gusto ko pong mag love reading po tayo, no. Love reading lang po tayo, pero for sure may papasok po dito na spiritual. Kung meron man po na may positive po tayo ngayon, muna tayo sa mga negative like mga black magic, love spell, any spell, no. Good spell sana ang dumapo po, no. So now, syempre, kailangan po muna nating palagi pong magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay, patuloy po na nakikinig, nanonood ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. And sa mga bago po is maraming salamat din po. At napili nyo pong subaybayan ng aking channel, which is, this is sa mga baguhan po is more on talagang spiritual po siya. Sa mga spiritual, nasa spiritual awakening and spiritual journey po. Ganyan. Okay, so kagabi, ang in-upload po natin is about sa, yun nga, God shows you na ngayon is damang-dama mo na yung mga blessings na matagal mo nang hinaasam-asam, na ngayon is unti-unti o nararamdaman mo na o nararanasan mo na yung mga blessings na binigay sa ni God, na talagang mas marami pa yung mga unexpected na gift, na rewards na binigay sa'yo. Yung mga na-achieve mo is talagang mga unexpected. Talagang ni sa apuhap or ni sa panaginip is hindi mo akalain na ma-achieve mo to, no? Kasi kumbaga meron ka mga dreams or meron ka mga pangarap sa buhay is very simple lang. Pero andito yung talagang binigyan ka ni God ng bongga. Okay? So now is, teka lang. Okay, konting advertisement, no? So, gusto ko po muna ulit magpasalamat po, no? Ito po is hindi ko na po siya tatawaging healing oil. This is a miracle oil, no? Masyado po siyang masyado po niyang ginalingan. Okay? Masyado niyo po ginalingan. Okay? Kasi ang gaganda po ng feedback nito, promise. Ang gaganda po ng feedback. Basta po andun pa rin po yung paniniwala ninyo. Pero siguro po kahit wala po kayo paniniwala, pero pagka hinawakan nyo po yan, maniniwala po kayo kasi meron po siyang binubuga talaga. Okay? So now, yan po is nanggaling po doon sa oil na yon, no, na may mga kasama po mga sangkatutak na or iba't ibang mga herbs, iba't ibang mga kahoy, iba't ibang mga ugat, and iba't ibang mga orasyon na rin. Okay? And now, ito po is nanggaling din po siya dito sa maliit na yan, which is naandyan naman po yung mga malalakas po na orasyon. Plus, ang nakaano rin po dyan, actually ito is may mga orasyon din, pero may mga iba't ibang herbs din po yan, na talagang pangontra po sa mga kaaway natin. Okay? Mapa-physical, spiritual or physical. Okay? So, since yan is pinag-combine ko po dito, half po ng isang bote and half po ng isang bote, plus, meron pa rin po siyang 3 roll ng orasyon, no? Yan, meron po siya 3 roll. Kung meron po kayo makikita mga ganito, yung mga like sa mga oils na nadi-deliver ko na, no, na naka-avail na, yung mga ganyan po is nanggagaling po yan dito, no, yung mga herbs po na minsan, syempre po pag sinasalin ko po, talaga po napapasama siya. Okay? So, ano po yung mga benefits na makukuha niyo po dyan sa oil na yan, no? So, ito po is, base po to sa mga naka-avail na po, no? So, ito po is napakagaling po sa mga masasakitan likod. Dito po muna tayo wala po muna tayo sa spiritual. Okay? Sa mga masasakit po ang ipin, sa mga may ubo, paano niya po ba ito gagamitin pagka kayo po ay may ubo, lalo na po kung matigas? Yung isa ko pong nagpatunay po niyan is uminom po siya kasi po parang hinihika na raw po siya, na halos din na raw po siya makahinga. So, ang ginawa niya po is kumuha po siya ng isang takip, no? Maybe yung ganitong takip. Then, ininom niya po yung 3 takip. Ininom niya po yung tatlong salin po siya. Then, ininom niya po yun. Siguro, po yan, 1 tablespoon po yun,
Ganun po. Then, nagkaroon po siya ng relief. So, ngayon po, ang ginagawa niya po is once a day. At least, ganun po ang ginagawa niya. So, ngayon po is, ubuhin man siya, parang nasasamid na lang po, no? So, mas maganda pa rin po yan kung kayo po iinom po niya ng 1 tablespoon. Yan po is for adults. Pero pagka mga pambata po is 1 ano to yan? Teaspoon, no? 1 teaspoonful lang po. Then, haguran nyo rin po sa likod, sa dibdib at sa lalamunan para po talagang mawala po yung ubo at hindi na po sundan ng sipon. No, kung sundan man po ng sipon is tipong hindi na po yung sabihin yung sasakit pa yung ulo at magkakalagnat. Yung mga ganun po. What else? No, so, yung iba po is may mga sugat. Like me po, ako po, tinest ko po yan. Ano, kasi po, nagkutkut po ako, nakukuko nga po sa paa. So, andun po talaga yung talagang may naiwan. So, syempre po, ang kailangan po doon, kailangan kong dukutin. So, nagsugat, nagdugo. So, hindi pa ako naliligo noon. So, niligan ko po siya, pinatakan ko po siya. So, wala po akong naramdaman na pain, no, na natutulog. Wala po. Kasi po makikibot-kibot po yun. Kasi pag pinasok po ng tubig ang open wound, masakit po talaga. So, ito po, ang nangyari po dito is hindi ko po siya, hindi po lang po ako naramdaman sa magdamag na yun. Kaya, very thankful po ako dyan sa oil ko na yan. Okay? So, what else pa ba? Okay, so yung sa kasama ko po dito sa bahay, nagkaroon po siya ng, alam niyo yung sa paa na meron ditong guhit-guhit, yung putok-putok na super dry skin. So yung kanya po is nakita na po yung laman. So nagpahid lang po siya niyan nung gabi, then kinabukasan po nag-heal, nagtikom. No, nagtikom na siya and lumambot na daw po. Totoo naman po kasi kinakamusta ko rin naman po siya. And what else? Yung mga pantal-pantal po. Yan, mga rashes, mga kagat ng lamok, kagat ng ipis, mga ganyan. So, pwede nyo rin po siyang ipahid. Sa spiritual naman po is ang kailangan nyo pong gawin bago nyo po ito ipahid. Mas maganda pa rin pong meron kayong pang depensa. No, kung wala po kayong mga amulets na bitbit, pero mas maganda po kung may mga amulets kayo, lalo na po kung kayo manggagamot ng mga may spiritual na po, no? Kailangan nyo pong mag-ama namin, abag yun noong maray, luwalhatit sumasampalataya. Parang yun po yung pinakapoder ninyo. Para hindi po kayo balikan o hindi po kayo masaktan habang po hinihilot nyo yung tao na may karga na spiritual. Okay? Kung ano-ano man yan, sakit ng ulo, yan. Ito po is the best din po. Actually, gagawa po ako ng yung may roll, yung roll on, yung gano'n, yung mayroon pong paikot na pwede pong ilagay sa sentido, kung saan po, parang pwede nyo pong baunin sa bag, yung mga gano'n. Gagawa po ako ng gano'n, pero ang gusto ko po this time is gagawa po ako ng medyo may halong mint. Pero yung mint po na gagamitin ko doon is herb, pa rin, yung natural pa rin po. Hindi po ako kukuha ng mga mint na na alam niyo na process na or mga artificial na po. Hindi po. Kukuha pa rin po ako sa talagang herbs, sa mga herbs pa rin. Kailangan ko po maamoy yung mint or may touch of mint para po matanggal po yung mga sakit ng ulo, hilo, mga ganyan, sakit ng yung mga body pains, yan. Para po pagka inabsorb po ng skin niyo is matatanggal po talaga and magkakaroon kayo ng kaginhawahan. Okay? So, yan po yung mga pwede nyo pong makuha sa miracle oil ko po. Okay. So, doon po sa mga nag-avail kanina, so expect nyo po na Saturday po talaga ang pick up, no? Kasi po, sayang po yung dadasal ko. Isa pa pong dasal lang, kasi tomorrow is Friday, so kailangan ko po silang dasalan. Okay? Para po hindi sayang at mas maging mas malakas po siya. Okay? So, now is, let us pray para makapag-start na po tayo ng ating reading. Okay, malapit na po mahal na araw. Better to stay at home and pray with your family, with the whole family. Okay. Okay. Mahal na Jesucristo Ama, Diyos Ama sa langit, ako po ay naririto muli sa inyong harapan kasama po ang aking mga collective subscribers, followers at viewers. Kami po ay inyong samahan at pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu ang mga cards ko na ito na nakakain ngayon para po magbigay po ng update or magbigay po ng mensahe para po sa mga aking mga collectives. Naway ako ibigyan nyo ng isang energy mamumula sa kanila para po makapagbigay po ako ng mensahe sa kanila. Naway bigyan nyo po kami lagi ng kaligtasan, ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at kung klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ang lahat po ng humihingi po ng milagro mula sa inyo. Naway kami po inyong dinggin at samahan po ngayong oras na ito para po sa mga collectives po at pakibasbasan po ninyong lahat ang aking mga cards na ito. Maraming salamat po. Amen.
Okay, so ito naman po mga cards na ito is na-cleanse ko na po, no? So, na-sage ko na po yan. Now, nakakapag-pray na po tayo. So, pwede na po tayo mag-start. Okay? So, hihingi po muna tayo ng message, no? Hingi po muna tayo ng message. Tabi ko lang po ito mga aking mga cards para sa ating pagbabasa. Okay. Para mas malawak, mas maganda. Okay. Ayan. So, kuha po tayo ng message from Oracle. This is from Oracle. Oracle card. Okay. So, kung magpo-pause, masyado pa po kasing maaga, no? So, magpo-pause po ako. Mag-stop ba? Kung medyo meron pong, alam nyo na, maingay na background, so kailangan ko pong mag-stop. Okay? Okay, so may bumagsak na, no? It is all too much. Okay, so meron na pong bumagsak na it is all too much. So, hindi ko pa po siya ginaganto, no? Pero may bumagsak na po. So, kukunin ko na po to. So, it is all too much. So, ano ba ang meron? Bakit ganyan laging mensahe nitong person mo, no? Collective. Bakit ganyan? It is all too much. Ano niya ba? Masyado na ba siya nahihirapan? Or masyado na ba siya nagbibigay? Ano ba yung ano may tawag doon? Yun nga, parang nagbibigay, nagpaparaya, yan, ganyan, nagpapaubaya, yung mga ganon, no? Ganon na ba ang nangyayari sa inyo? Parang lagi na lang ba siyang siya yung umuunawa? Ganon, no? So, I need to figure myself out. Okay? So, parang andito na yung siya mismo, no? Siya parang itong person mo mismo isang sasalita na parang kailangan niya munang hanapin yung sarili niya kasi parang masyado nang maybe naaabuso or maybe andun yung parang naaawa na rin siya sa sarili niya, no? Siguro the way na kung paano mo siya i-treat or paano ka na i-treat, pwedeng ganon, ano? So, ano pa ba ang mensahe? So, will this pain ever stop? So, ayun na nga. So, andun yung nasasaktan na nga siya. So, itong collective mo dito, isasasaktan na nga. Kaya, parang sinasabi niya na parang, it is all too much na, no? It is all too much. Parang sobra-sobra na yung ginagawa mo sa akin na maybe hirap na nararanasan nitong person na to, no? So, kaya sinasabi niya na parang kailangan niya munang hanapin ang sarili niya, kailangan niya munang parang kapain kung dapat niya pa bang ituloy or hindi na yung mga nangyayari sa inyo. So, will this pain ever stop? So, isa yan sa mga questions niya na parang hanggang kailan ba ako ganito? Hanggang kailan ko ba dadamdam ito? Hanggang kailan ko ba bibitbitin itong nangyayari sa akin? Kumbaga, itong mga struggles na ito, hanggang kailan ko ba bibitbitin to? Yung mga ganun. Parang pagiging martir niya, no? Hanggang kailan ba? Okay? So, no one understands me but you. Okay. So, andun yung may mga talaga nangyayari sa buhay niya, no? So, andito yung ikaw lang din naman na nakakaintindi sa pag-uugali niya, sa lahat, no? Sa ikaw lang, walang iba. Kumbaga, ikaw lang din naman na nakakaintindi sa kung ano ang meron siya. Yun nga lang is parang hindi niya maintindihan kung bakit ganun yung way ng mga thinking niya na parang hindi naman siya totally parang aping-api or parang hindi naman siya talagang naaabuso, pero yun yung pakiramdam niya. Yung gano'n na parang alam mo yun, wala ka namang demands or wala ka namang ginagawang hindi ka naman nag-a-ask ng something or kung ano, it's his or her will na gawin yun, pero andun yung parang ang tingin niya sa sarili niya is andun yung gumagawa siya ng mga steps na parang ang tingin niya sa sarili niya is naaabuso ako. Parang sobra-sobra naman ata yung parang ganito kasi yun. Parang, ano ba itong ginagawa ko? Parang sobra-sobra naman ata itong pag-aalaga ko dito, pag-iintindi ko dito. Pero parang wala namang, ang dating sa kanya, parang hindi mo naman siya iniintindi. Pero ang sa totoo lang, no, kahit kaninong tao, parang ang sinasabi is sobra-sobra, ikaw mismo collective, is sobra-sobra yung pag-iintindi mo dito sa taang to. Now, is parang siya pa yung lumalabas na victim. Pero ang totoo is ikaw ang victim dito collective. Pero parang pinalalabas niya dito sa mga tao na parang sobra-sobra naman yung ginagawa niya para sa iyo. Yung ganon. Medyo may pagkaano to, no, pagkalito tong taong to, tong person mo, no? Kasi kiniklaim niya na
siya yung victim dito na kung sa tutuusin talaga at kung makikita talaga ng mga tao at makakausap kayo or babantayan kayo, isang makikita nila dito talaga, ikaw collective ang biktima dito. Kasi ikaw lang naman talaga nakakaintindi sa toyo nito, sa topak nito, sa pag-uugali nito, no? Na parang alam mo yun sa kanya, small thing is ginagawa niya ng talagang big issue. No? Parang, kumbaga magbibitaw siya halimbawa ng piso dito, pero para sa kanya, ang piso is billion na para sa kanya. Yung mga gano'n, na kailangan mong itanaw ng utang na loob sa kanya. Okay? Okay, so what else? Why can't I tell you the truth? Okay, so ito yung isa sa mga mensahe sa'yo ni person mo na bakit hindi niya masabi sa iyo yung katotohanan. So ibig sabihin ito ay may tinatago na hindi maganda sa iyo, no? Meron siyang itinatago na hindi maganda. Okay, so you are so different from everyone around you. Yes, kasi ikaw lang naman talaga nakakaintindi sa kanya, walang iba. 'Di ba? Alam mo yung tipong mga nakapaligid sa kanya, even yung mga close friends niya, mga colleagues niya, mga co-workers niya, sila mismo is talagang hindi nila maintindihan o hindi nila maitimbre ang ugali nitong person mo. Pero andun yung nagtataka nga sila kung paano to nagtagal sa iyo. Na kung tutuusin is talagang wala naman talaga nagtatagal sa kanya kahit mga friends and even parang relatives is andun yung a big question mark sa pag-uugali nitong person mo. No? So ano ba tong why can't I tell you the truth? Ano ba to? No? Mayroon bang third party? Meron ba siyang malaking problema? Meron ba siyang na-encounter na kailangan na pag-itago? Or ito yung parang nag-aano sa kanya nag-uusig ng konsensya na parang kailangan na rin sabihin sa'yo. Siguro it's about time na kailangan malaman mo na rin. Pero hindi niya masabi. Okay? So, I am better with my mind than my heart. Yes, that's true. My goodness, pagka ganito po ang mga cards, ibig sabihin po may sapi ito. Ibig sabihin, kung halimbawa may lalabas mo na spell work dito or black magic, meaning meron tong love spell, manipulation po kasi yan or yun nga, may black magic siya. Kasi parang mas pinapailo niya rito yung isip niya kaysa sa puso niya Parang mas matimbang ngayon yung kinabukasan niya kaysa sa relasyon niya sa'yo. No? So, yan yung isa sa mga parang tumatama sa kanya ngayon or iniisip niya ngayon na parang hindi kanya priority. Mas priority niya yung mga, alam mo yung patungkol sa negosyo, patungkol sa work, patungkol sa mga happy, sa mga happenings, ganyan. Yan. So, I can talk to you right now. Yes, I can talk to you right now. Bakit, no? Kasi andito yung talagang, kahit siya, no, hindi niya alam kung tama ba yung mga masasabi niya sa'yo o maliligaw lang siya. Yung mga ganon, no? Okay, so yon, I can talk to you right now. Okay, so continuous lang po tayo at ako'y nag-CR lang. O, diba? Okay, so I can talk to you right now. So, andun talaga yung, parang alam mo yun, siya pa yung talagang umiwas, no? Ang lakas din ng loob nitong person mo na siya pa talaga yung umiwas. Siya pa talaga yung parang, siya pa yung, ikaw pa yung naging masama dito sa nangyayari, no? Kasi andito yung talagang, maybe may tampo siya, or parang, pero alam niya naman na ikaw lang din nakakaintindi sa kanya, but still, no, andito yung ego, andito yung pride, no? Andito yung pride, na mataas yung pride niya. Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. Kuha lang po tayo ng ano pa, siguro 2 cards, 4 cards. Okay, so merong 3 cards na po na bumaba. Okay, so 4 cards. Okay. So, last card na lumabas. Ito muna tayo sa tumaob na dalawa. Charan! Okay, so I need to hold back my true feelings for you. Wow! Ganon, kailangan mong pigilan. Ako, pagka pinigilan mo yan, sasabog yan, mabaho. Okay, so these feelings are eating me alive. Alam mo yung tipong ang taas ng pride nito, sa sobrang taas ng pride nito, no, is ang dami ng drama sa buhay. No, sa totoo lang, marami siyang drama sa buhay. Pero, alam niya sa sarili nitong person mo, collective, is talagang andun yung mahal ka niya no? Mahal ka niya, pero andito yung talagang meron lang siyang parang hindi lalaban sa sarili niya. Or parang may nararamdaman akong medyo inggit dito. Maybe ikaw yung tipong siguro nagpapasok ng pera dito and siya is nakakapagpasok din pero hindi katulad ng sayo, no? So andito na yung parang meron din siyang gustong sabihin. So maybe yung sinasabi niya na why can't I tell you the truth, no?
maybe meron kayong mga differences when it comes to financial nitong person mo, no, na parang ayaw niyang pasapaw, no, pero andito yung parang yun nga lang ang hindi maganda kasi dito sa inyo is nagkakaroon kayo ng taguan, or siya lang pala, itong person mo lang pala ang nagtatago, pero ikaw is all out, no. That's why andito lahat yung mga drama na kesyo wala akong budget, wala akong pera, ganto ganyan, ikaw muna, ganto ganyan, ganyan. Pero ang totoo, no, these feelings are eating me alive. So ito yung alam niya sa sarili niya. Alam mo rin naman no? Ikaw collective, alam mo na meron, pero andun yung talagang iniipit ka lang. Pero ang sayo kasi is, again, nandito yung nili-let go, let God mo. Okay lang, no? Okay lang sayo yan, kasi andun yung may nagbibigay naman sa'yo God provide all your needs, no? Kaya parang okay lang sa'yo. So kung ano man ang mangyari at talagang ikaw itinitipid itong person mo, okay lang sa'yo, diba? So andito yung I don't understand na sinasabi rin ng person mo na bakit ganun siya, na bakit hindi niya masabi sa'yo kung ano yung mga meron siya, no? Pero alam ko itong taong to is gagaling to at magkakaroon din to ng time na magkaroon kayo ulit ng magandang sitwasyon, no? Pagka patungkol po sa pera, talaga pong may lason na kasama. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo na totoo po na kailangan po natin ng pera sa mundo, pero huwag nyo naman po pakasambahin. Ginagamit po yan, ginagastos po yan. Huwag nyo pong itago. Aanhin nyo po ba yan? Hindi nyo naman po maisasama sa ataul yan. Hindi nyo po maisasama sa paglubog sa lupa yan. Hindi nyo po maisasama yan sa loob ng ataul nyo talaga. Okay? So, kailangan po dyan is gastosin nyo wisely. Okay? So, now we have the Three of Swords. So, andito yung parang to the point na parang gusto na nitong person mo na alam niyo makipaghiwalay, or parang ikaw mismo dito is parang sinasabi na parang gusto mo nang makipaghiwalay, or parang alam mo yun, cool off, mga tipong ganon, or magkaroon ng time muna sa sarili, no? Kasi parang nakikita mo dito sa person mo na parang andito yung parang hindi, kahit hindi mo na nakikita dito sa person mo, parang siguro sa'yo na lang, no? Kasi nandito yung sorrow, no? Na parang ikaw mismo is nalulungkot, or tipong parang nababaliwala lang yung mga efforts mo, hindi niya nakikita, even yung mga gastusin, hindi niya nakikita, hindi niya na-appreciate. Okay? So may mga ganon. So parang ang solusyon mo dito is parang tapusin na, no? Tapusin mo na. Yan ang Three of Swords, no? Na kailangan, ayan, kasi andito yung nakikita niyo yung rain, no? Na talagang andito yung sinasabi na marami naman darating sa iyo na mga good, no? Good opportunities, mga offers, ganyan. Uulanin ka naman ng blessings, no? Kahit na kayo ay magkahiwalay. And nandito na yung white clouds, no? Na talagang parang maliwanag na sa iyo, Maliwanag na sa iyo kung ano yung reason at kung ano yung dahilan kung bakit kailangan mo magdesisyon ng separation, break up, divorce, ganyan, or bigyan ng end yung relasyon mo dito sa person mo na to. So, nasa sayo yan, pero kahit na mawala to sa'yo, or manatili ka sa kanya, still yung abundance or yung flow ng luck sa'yo is talagang overflowing. Continuous yan, kasi that's from God. Okay? Yung mga marireceive ng blessings dito is from God talaga. Okay? So, what else? So, kasi dito yung, di ba, yung heart is color red. So, andito yung talagang marami kang sad moments din, pero andun yung pinaglalabanan mo lang kasi ayaw mo nga ng gulo. Okay? Pero nandun din yung strength, no? Nandun din yung lakas. Kasi ang red din is parang sinasabi rin na power ka talaga. Or malakas lang din. Kahit na nasasaktan ka, lumalaban ka. Kahit na tagus-tagusan yan, kaya mong paglabanan yan. Kaya mong tumayo, no? Okay, so what else? Ito yung unang lumabas, Four of Swords. Okay, so as you can see dito sa Four of Swords is, kung makikita nyo dyan, is meron dyang a frame or image to ng parang relatives or group or families, no? Ganyan, na parang sinasabi rito na parang andun yung kailangan mong mag-heal or kailangan mong mag-rest, no? Even hindi lang yung mga relatives mo, parang andito ka kasi na kailangan mong anuhin yung buhay mo, yung parang paglabanan, yung hirap, o yung mga test, mga struggles, mga kung ano-anong pagsubok, no? Pero andito yung
sinasabihan ka din ng mga yung mga kasama mo siguro sa bahay, yung mga nakapalibot sa iyo na parang minsan mag-ano ka naman, minsan liwaliw ka, maggala-gala ka, yung mga ganyan. Not only your spirit guides, not only your ancestors, not only God, not only the ascended masters, not only your elementals ang nagsasalita na magpahinga ka, kundi pati yung mga tao na sa kapaligid sa'yo. Kasi nakikita nila na talagang andun yung kulang na kulang ka sa pahinga. No? Na kulang ka sa pahinga, na talagang andito yung nahihirapan ka, pero andito yung parang wala lang sa'yo. Ang bilis yung makarecover. Andito yung nakaka-recover ka kagad, no? Kahit na sandali lang yung pagre-rest mo, no? So, now is, andito yung no retreat to. Wala kang gagawin na tipong para talikuran kung ano yung task na nasa iyo, na mission na nasa iyo. Wala sa isip mo yan. So, andito lang talaga is kailangan mo lang din talagang well rest. Okay, kailangan mo talagang mag-rest. Okay? So, since yan is my four of swords, no, na meron 3 of swords na talaga nakatutok sa iyo. So, ang interpretation ko po dyan is yung tipong andito yung maraming darating pa na mga struggles, pero kaya kong gawin to, kaya mong gawin kasi ito is para sa family ko. Parang yun yung sinasabi mo na kaya ko yung gawin, kaya ko yung paglabanan para sa pamilya ko dahil alam kong ang Diyos is nasa akin. Ganyan yung mensahe mo habang eto, sa 4 of swords na to, no? And alam mo yan na meron kasi yung isang swords sa tabi mo, and alam mo anytime, no? Yung senses mo is malakas na alam mo every time na meron kang paparating na hindi maganda, like kung healers ka o healer ka, isang doon yung mga attacks, or kung hindi ka man healer pero andun yung mga problema, andun ka kagad na kaya mong bunutin yung sword mo and iwas-iwas sa kanila, no? Para sa safety mo and sa security mo. Okay? So now is we have the 3 of Wands. Yan. So now dito sa 3 of Wands naman is sinasabi dito na alam mo yon na dahil nga andyan yung parang priority mo is family mo, and na andito na rin yung parang dededmahin mo na lang, no, kung ano yung mga parang pasakali sa iyo nitong partner mo, nitong person mo, na kung ano-ano mang pasakit at kung ano nga pa-victim siya. So andito yung talagang pagka ganun po kasi nililet go nyo po talaga yung mga tests sa buhay ninyo, na tipong kahit na etong person mo is binibigyan ka ng sakit ng ulo, tinitipid ka, binibigyan ka ng katakot na kasinungalingan, no? And ikaw naman is parang sinasakyan mo lang. Kung totoo, parang sinusuportahan mo na sa kasinungalingan niya kasi wala namang mapapala kahit na kung magkaroon kayo ng confrontation, magsasalita siya ng ganito, kukontrahin mo, mag-aaway lang kayo. So, ang ginagawa mo na lang, let go mo, which is very good yun, ano? So, sa ganung way mo dito, collective, is andun na yung magkakaroon ka ng success, and magkakaroon ka talaga, alam mo yung opportunities and talaga mga unexpected gifts, rewards from God, and yung ma-achieve mo is talagang plenty, as in overflowing, as in sangkatutak. So, yan yung aantayin mo. And yung mga, actually, meron ka din mga plans, no, to travel. So, andito yung talagang marireach mo yan, yung mga plans mo to travel. Okay? Kasi, even the universe is talaga na-adyan to support you. Yung success is, isa yan sa parang, target, no, ni universe, and especially na mga ancestors mo, and of course yung mga spirit guides mo and ascended masters, no, is yan yung isa sa mga gusto niyang mangyari sa iyo, na parang kailangan mong mag-travel, no, or yung talagang plans mo to travel is talagang marireach mo yan. Kasi may nakikita ako dito na dagat, no, mga boats, no, na floating. So talagang hindi lang isa, dalawa, siguro ang plans mo this year na makapag-bakasyon, maybe, no, meron 3, no. So pero yung isa is parang 50-50 pa yung gala mo na yon. Pero nandito talaga yung gagawa ka ng way, no, para mapagtanggumpayan yung mga plano mo about vacation or about magbigyan ka ng magandang opportunity this year. Okay? So, expect mo yung expansion, expect mo yung parang magkakaroon ka rin ng bahay or promotion maybe, no, sa trabaho, or level up or power upgrade, no, sa healing, or even sa pagiging tarot reader, no, ganun din. So, maraming pwedeng mangyari sa'yo dito sa 3 of Wands na to, na talagang into success, and talagang
kung ano man yung pinaplano mo, is talagang andun yung naka-guide or andun yung naka-support ang universe sa'yo. Okay? So, we have the Five of Swords, no? Ayan. So, we have the Five of Swords. Ayan. Nakikita niyo yung Five of Swords na yan na talaga meron dalawang tao, no, na talagang umalis, no, or lumayo, no, or natalo mo to malamang sa battle, no. So, andito yung talagang siya na yung mismong umiwas. Ito is iaano ko na lang, i-connect ko na lang din dito sa reading natin, ano, na about dito sa person mo, na talagang andun yung kahit ikaw mismo ayaw mo na makipagtalo eh. Kaya nandito na yung ikaw is siya mismo, ikaw is ayaw mo makipagtalo and siya is ganun din. So andito na yung siya na yung talagang lumayo na lang, dumistansya na siya sa'yo dahil alam niya wala naman siyang panalo sa'yo eh, no? So still ang victory is nasa sa'yo, and para lang din hindi kayo magkaroon ng kasakitan, so andun yung talagang gumawa na lang kayo ng ways pareho para manahimik, and parang sa ngayon is mag-ano ng separate ways, ganon. Okay? Okay, so what else? Kasi minsan alam nyo yung pagiging sinungaling. Alam nyo yung kahit na meron sasabihin wala. Ay nako. Nako, alam nyo wag nyo antayin magtampo sa inyo ang salapi. Dahil baka mamaya bigla na lang talaga maglaho yan. Sinishare po yan, hindi po yan tinatago. Ching! Okay. So meron na pa tayong 3 of cards. 3 of cards. Meron na po tayong 3 cards na bumaba. Okay. So, wow. See? We have the Hierophant here. Oh, ha? Oh, ha? So, now, dito sa the Hierophant is, kumbaga, kailangan lang talaga dito is, alam mo yon, pamunuan mo, no? Or parang, ikaw na lang yung tanging pag-asa, no? Kung about ito sa family, no? Na ikaw na yung magro-rule, ikaw na yung parang batas, o ikaw na yung masusunod, no? Siguro kahit ikaw ay babae, no? Kung babae man itong kinakausap ko na collective, kahit na, no? Kung ikaw naman ang parang nag-aakyat or parang ikaw yung nagbabudget, mga ganyan. Pero andun naman yung, kumbaga, kailangan mo lang talagang still, no, show respect, no, dito sa partner mo. Okay, so aside to that, no, is andito yung parang kailangan mo ring magbigay ng mga advice, no, aside, hindi lang dito sa person mo, kundi sa karamihan din, no, para kasing sa mga nasasakupan mo or sa mga tipong nakapaligid ng mga tao, siguro kasama na rin dyan yung mga anak mo, mga kapitbahay mo, or yung mga nagpapagamot sa'yo, yung ganon. Okay, so also dito, no, is kailangan mo ring ipakita na dito sa the Hierophant is kailangan mo rin ipakita na yung pagiging religious mo, na kailangan mo rin ipakita sa kanila, no? Ipakita dito sa mga nakapaligid sa iyo na kailangan nilang magkaroon ng faith, no? And magkaroon ng tiwala, no, sa Panginoon Diyos Ama. Okay? So, what else? Dito tayo sa 2 of Wands and 6 of Swords. So, parang halos etong 2 of Wands and yung 3 of Wands is halos may similarity lang din, ano, kasi pareho tong success din to no, parehong success din to. Yun nga lang, kumbaga kung sa 3 of Wands andito yung parang may mga support sa'yo, ganyan, or parang andito yung may mag-guide talaga sa'yo. Dito naman is sa 2 of Wands is andito yung may mga plans ka na talagang, alam mo yung tipong parang may itinerary ka na this year na ganito, ganyan. And now, do sa 3 of Wands na is andun talaga yung may susuporta dun sa mga plans mo. And talagang binigyan na ng security yan ng universe, ng angels mo, na para wala nang ibang magkocontrol din. Especially kung halimbawa ang plans mo is to travel or to magbakasyon, magliwaliw, ano ba, maggalagala, ganyan, or tipong mag-watch lang ng mga movies, yung mga ganyan. So, yan yung mga isa sa mga parang binibigay sa'yo na ano ba to, na yung time or yung parang binibigay sa'yo support ng universe, no, na mabigyan ka ng mga perfect na moments this year, no, na parang ikakasiyang mo, na ikakagaan ng loob mo, parang ito na rin yung way ng healing mo physically, dahil lang spiritual nga dito sinasabi ko is laging ang mga spirit guides nyo ang gumagawa ng way niyan, ang universe ang gumagawa ng way niyan.
Okay? So, dito sa Six of Swords is, andito naman yung, kumbaga, andito na talaga yung transition, no? Andito na yung, meron ka ng huge transformation sa buhay na talagang big time, no? Ang ano mo dito, ang pagbabago sa buhay. Na talagang, kung talaga meron ka mga plans to move, no? Or magkaroon ng, siguro, panibagong bahay, or panibagong kondo, oo, balay nyo, magkaroon kayo ng sarili nyong kondo, hindi nyo masasabi, magkakaroon kayo ng sarili nyong resort, no? Hindi nyo masasabi. So, andito talaga yung, parang ito yung ngayon yung tinatahak mo. Isa to sa mga nakalagay dito sa Two of Wands sa one of your plans. Na nandun sa Three of Wands na talaga may nakasupport sa'yo na para maipapagtagumpayan mo yan. Okay? So, talagang merong changes na malaki dito sa buhay mo. Okay? So, ito is magkakaroon ka ng magmo-move on ka. Kumbaga, andito yung magkakaroon ng magkakaroon ka ng journey. Doon sa journey mo na yun is, ang dulo po nun is success or makukuha mo yung talagang gusto mong mangyari this year. Kasi meron kang, lahat naman tayo is may mga goals sa buhay. So, ngayon is, ibibigay sa'yo to. No? Kahit na alam mo yung maraming magkaroon ng harang, maraming kumontra, hindi sila magtatagumpay. Nganga na lang po sila sa inyo dahil unti-unti nakukuha mo na yung mga ganyan. Okay? So, ito is a Six of Swords, no? Is makakasama mo pa rin tong, kung tinatanong mo kung sa movement mo ba or sa pag-travel mo ba, is kasama mo pa rin to person mo? Yes. Kasama mo pa rin, no? Kasama mo pa rin siya. Sa hirap at ginhawa, kasama mo pa rin siya. Till death do us part, yes. Kasama mo pa rin siya. Though, andito talaga yung Judgment Day, no? Okay, so andito talaga yung Judgment Day. So, eto na yung time, no, na masasabi ko na talagang andito na yung magkakaroon kayo ng pagbabago, no? Yung treatment, yung romance, yung love is na andito na. So, andito na yung magkakaroon kayo ng new beginning, magkakaroon ng new chapter, yung yung love life niyo. So, sa Judgment Day na to, is sinasabi na, kumbaga, andito na yung lahat ng minanifest mo, lahat ng mga pinag-pray mo kay God about dito sa relasyon niyo nitong partner mo, is talaga magkakaroon ng big changes, pero, andun yung, parang alam mo yung, nararamdaman mo na unti-unti na nagkakaroon na kayo ng time sa isa't isa, na nag-uusap na kayo, nagkakaroon na kayo ng sharings, mga ganyan. So, andun na yung din na, hindi na rin siya parang nagiging, kuripot, yung mga gano'n, yung tipo nag-iipit, hindi na rin, kasi andito na yung magbibigay at nagbibigay na rin siya sa'yo. So, unti-unti, no, step by step, is mararamdaman mo na yung changes dito ng person mo. Okay? So, let's see kung ano pa. At least may pagbabago, di ba? Hindi yung talagang pinanindigan niya na yung pagiging kanya na lang. Parang ang nangyayari is iyo, kanya-kanya, tapos yung iyo kanya. Di ba? At least mayroon ng pagbabago. Okay, so let's see. Wala lang po tayo dito ng mga ilang cards. Okay. Oops. Oops, kitty, whoops, kitty, whoops. Okay, so we have the Queen of Pentacles. So, isa lang naman din ang ibig sabihin yan, ano? Na talagang, pagka ganito naman, talagang siguradong ang kabuhayan showcase mo dito is talagang namamayagpag, no? Na talagang tipong relax ka na lang sa buhay mo. Darating ka sa point na ganyan, no? So, abang-abangan mo na lang yan na talagang kung meron, kasi lahat naman po tayo nagiging issues is about financial, no? So, andun po talaga yung minsan, akala nyo, ang laki-laki ng sahod nyo, pero yung mga sahod nyo na yan is talagang may nakalaan na parang dadaan na lang po sa inyo. Pero this time, no, is talagang bukod po yung mga nakatabi ninyo, bukod po yung mga savings niyo, bukod pa po yung may mga parating po sa inyo. Kasi po talagang kayo is well supported or well guided, or parang lahat ng mga gusto niyo po talaga is pinoprovide na po ni God. No, ba, alam niyo po, hindi naman po madali ang talagang, alam niyo po kasi sa mundo natin, mas madali pong gumawa ng kasalanan kaysa po kabutihan. No, marami po mas maloko kaysa po sa mga mabubuti. Mas marami po yan. Pansinin niyo na lang po sa Facebook no, sa FB, sa mga TikTok, no. Panoorin niyo yung mga kabastusan doon, ang dami nagla-like, ang dami pong nagko-comment. Pero ano po kayo doon ng mga Bible verse, mga quotes, mga words of wisdom, no. Tingnan niyo,
ano lang yan, ilalike lang yan, hindi man lang ma-heart. Minsan nga dead man lang, dadaanan lang. No? Yung mga ganon. So, pero pagka makakabastusan po, ang dami. Dami po niya, mga comment pa yan, tapos ko-comment pa rin ng mga kabastusan, mga ganon. Pero pagka mga salita na po ng Diyos, mga verses, wala na. Wala na. Wala na pumapansin. No? So, pero ikaw is, andito yung talagang nakatadhana na sa'yo na, kumbaga kasi parang ilang beses ka na nagparaya, ilang beses ka na nagpakumbaba. So, andito pa rin yung they keep trying to attack you or parang pinupush ka nila na maging masama or lumaban, ganito, ganyan. Pero still is at taas ang faith mo kay God. So, andun yung talagang let go, let God mo na lang ang lahat. So, now we have the Knight of Pentacles, which is talagang, alam nyo yun, na tipong talagang sa ayaw at sa gusto ninyo, o sa ayaw at sa ayaw ninyo, o sa gusto at sa gusto ninyo, talagang may lalapit at lalapit ng mga blessings sa inyo. Kahit nakasara yung pinto ninyo, kahit na talagang akala nyo wala na, pero ang totoo meron. Okay? Ang totoo is meron, totoo is andyan yan. Okay? Okay, so what else? Abangan niyo po yan kasi talagang meron kayong mga darating na ibang offers or parang may mga special gifts na darating sa inyo para sa growth ninyo. Okay, so even yung dito sa Nine of Pentacles, na sinasabi dito na andito yung magbabalik, yung pag-uugali sa inyo ng person nyo na talagang andun yung mag-all out na rin siya. Darating at darating po yung time na yan. No, and andito na rin talaga yun sa Six of Cups na magkakaroon kayo ng time together, na magkakaroon kayo ng parang, alam mo yun, sharing thoughts and kung ano man, no, na kumbaga yun yung mga nawala sa inyo, yung time, no, yung attention, love, nawala po yun. So, this time around is andito na yung magbabalik na po yung mga ganyan. And ngayon, isa kaka-experience ka ng mga ganito, ng mga dreams, no, mga vivid dreams, lucid dreams, mga ganyan. No? So, andito yung, kumbaga, akala mo totoo, pero ang totoo hindi. Yung mga ganun. So, may mga ganun, especially sa mga panaginip mo na kasama mo tong person. Kasi nga, andito yung marami ka ng time, marami ka mga moments na nami-miss na kasama siya, na gusto mo ganito yung mangyari sa inyo, gusto mo ganito, gusto mo ng happy family. No, pero parang itong person mo is hindi kaya ibigay. Pero I assure you this time na is andito yung maibibigay at mabibigay niya na sa'yo. Okay? So, yung mga dreams mo na yan, which is andito yung talagang may times na pangit, may times na hindi naman lahat ng dreams natin is magaganda. Pero sa ngayon, ang mga pumapasok na dreams sa'yo ngayon is parang more on prophetic, no? More on parang nagbibigay ng mensahe sa'yo si God kung ano yung mga mangyayari sa'yo or nangyari sa'yo or mga susunod pa. Okay? Especially mga angels, for sure meron sa inyo mga patulog na lang is may mga pumapasok pa ng mga visions, no? Okay, so what else? Okay, so we have the Four of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Wands, and Temperance. Okay, so isa lang naman din ang ano nito, no? Kumbaga, kung isa-summarize ko po itong Four of Pentacles na to, Ace of Swords, Ace of Wands, and the Temperance here is, andito yung talagang gustong-gusto mong parang lusutan, itong alam mo yung kasi parang, kung ikaw, ito, diba, napakalaking tao mo dyan, pero ang pito is napakaliit. Alam mo yung tipong susuot ka sa butas ng karayom, ganun ke. So, dito is pinagdaanan mo na to, pero andito talaga yung still, no, dito sa Ace of Swords is talagang andito yung nalusutan ng talusutan mo at malulusutan mo pa kung ano man yung mga darating sa'yo. Okay? Kasi dito sa Ace of Wands is andito talaga yung talagang nananalig ka, na talagang alam mong mapagtatanggumpayan mo yung mga bagay-bagay na mga dumadating sa'yo na mga mabibigat, no, andito. Okay? So, what else? Sa Temperance. Okay, dito naman sa Temperance is talagang parang andito yung hindi mo na kailangan mag-antay o hindi mo na kailangan, alam mo yon, mag-request, no, kay God or what, no, mag-pray, mag-ask ng ganito, ganyan, gusto ko po ng ganito, ganyan. Hindi na. No need. Kasi ibibigay na sa inyo yan ni God.
Okay? Ibibigay niyo sa inyo ni God yan. So, yung magkakaroon nyo ng happy family with this person, no, collective, is andito yung talagang magkakaroon at magkakaroon, no? Basta kailangan nyo lang talaga magkaroon ng faith, and kailangan nyo lang po na i-let go, let God ang lahat, and magkaroon kayo ng happy family, no? Importante po kasi, especially sa mga Catholic, is talagang andito yung, ang gusto is talagang buo ang pamilya. Okay? So, yan po yung reading natin ngayon, and sa mga naka-resonate po is pakiclick na lang po ang subscribe button, then pakiclick ang like and share, then click nyo rin po ang notification bell, notification, I mean yung bell, no, notification bell, para po lagi po kayong updated sa ating reading. Okay? So, dito na po tayo sa ating healing. Okay, so bow your heads. Okay, so that's it, and God bless us all. Bye.